sa ulo ng mga humahataw na balita. Hataw Balita. Travel expenses ng Office of the President noong 2022 umabot sa mahigit 403 million pesos ayon sa Commission on Audit. Hataw Balita. Naitalang kaso ng leptospirosis sa bansa simula noong Enero hanggang July 15, umabot na sa 2,079. Hataw Balita. 3 pang kaso ng murder laban kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Teves Jr. na isampa na sa korte. Hataw Balita. Senate President Juan Miguel Zubiri tinawag na isang psychological warfare ang mga pahayag ng China ukol sa West Philippine Sea. Hataw Balita. Pamilya ng binatang binaril at napatay ng mga pulis sa Navotas City nais na itaas sa murder ang naunang kasong isinampa laban sa mga pulis na reckless imprudence resulting in homicide. Hataw Balita. Toll hike para sa mga dadaan sa Manila-Cavite Expressway o Cavitex magsisimula sa August 21. Hataw Balita. Una sa ating mga humahataw na balita. Halos 1,000% ang itinaas ng nagastos ng Office of the President o OP noong 2022 para sa travel expenses kumpara noong 2021. Sa annual audit report ng Commission on Audit o COA, umabot sa mahigit 403 million pesos ang nagastos ng opisina ng Pangulo noong 2022. Mas mataas ito ng 367 million pesos kumpara sa sinundang taon na nasa 36 million pesos lamang. Sa 403 million pesos 2022 travel expenses ng OP, 392 million pesos dito ang nagastos sa pagbiyahe sa labas ng bansa. Ayon sa COA, ang pagtaas ng travel expenses ng OP ay bunsod ng dinaluhang foreign summits at state visits ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore, Indonesia, United States of America, Cambodia, Thailand at Belgium noong nakaraang taon. Bumababa naman ang mga nagastos ng OP para sa local travel noong 2022 kumpara noong 2021. Hataw Balita. May alok na hanggang 20,000 pesos na calamity loan ng Social Security System o SSS sa mga active members nito na naapektuhan ng bagyong Egay. Kabilang sa mga kwalifikasyon para ma-avail ang loan ay dapat nakapaghulog ng 36 contributions ang miyembro at dapat ang 6 sa mga contributions na ito ay naihulog sa loob ng nakalipas na 12 buwan. Maaari ring maka-avail ang mga may existing loan. Maaari namang makuha ng SSS pensioners ang advance na may halagang 3 buwan ng kanilang pensyon. Hataw Balita. Nasa 269,000 na mga individual na ang nabigyan ng bivalent vaccine sa bansa. 69% ito ng 390,000 doses na donasyon ng Lithuanian government. Karamihan sa mga nakatanggap nito ay healthcare workers at senior citizens. Ngunit dahil may expire na sa Setyembre ang mga bakuna, inanunsyo ng Department of Health na kasama na rin sa mga maaaring tumanggap ng bakuna ang mga adult with comorbidities. Kailangan lamang na nakumpleto nito ang kanilang COVID-19 vaccine doses sa nakalipas na 4 hanggang 6 na buwan. Pakinggan po natin si Undersecretary Eric Kayag, ang tagapagsalita ng DOH. Ngayon, pinayagan na ng aming kalihim na mga kababayan natin kung wala pa silang first or second booster, pwede pong magamit itong bivalent COVID-19 vaccine. So isang dahilan din yan kung bakit tumaas yung bilang ng nababakunahan. Inaasahan namang tatanggap pa ang bansa ngayong taon ng 1.5 million hanggang 2 million bivalent vaccines mula sa COVAX facility. So, nag-aantabay kami ngayon kung kailan natin matatanggap yon. Wala pang petsa, pero oras na dumating po dito yon,
mangyayari po yung nangyari na sa nauna nating batch na natanggap. So makakaasa na marami pa po ang makatatanggap ng bakuna. Hataw Balita. Umabot na sa 2,079 ang naitalang kaso ng leptospirosis sa bansa simula noong Enero hanggang July 15. Ayon sa Department of Health, mas mataas ito ng 59% kumpara sa kaparehong panahon noong 2021 na nakapagtala ng 1,310 cases. Ang bilang ng namatay ngayong taon dahil sa sakit ay umabot na sa 225. Pero inaasang mas tataas pa ang kaso ng leptospirosis sa susunod na mga linggo dahil sa mga nagdaang bagyo at pag-ulan sa bansa. Hataw Balita. Naisampa na sa korte ang 3 pang kaso ng murder laban kay Negros Oriental 3rd District Representative Arnolfo Tevez Jr. Ito ang kinumpirma ni Prosecutor General Benedicto Malcontento. Ang kaso laban kay Congressman Tevez ay kaugnay sa pagkakapaslang noong 2019 kay Michael Dungog, isang dating board member ng 3rd District ng Negros Oriental. Gayon din kay Lester Bato, bodyguard ng isang kandidato sa pagka-alkalde sa lalawigan, at Pasito Libro ng hitman na konektado kay Tevez. Bukod kay Tevez, kasama rin sa kinasuhan sina Hana May Somerano, Richard Boy Cuadra, Jasper Bobong Tanasan, Alex Mayagma at Rolando Pinili. Hataw Balita. Tinawag ni Senate President Juan Miguel Zubiri na isang psychological warfare ang mga pahayag ng China ukol sa West Philippine Sea. Partikular na rito ang sinabi ng China na nangako umano ang Pilipinas na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ayon kay Zubiri, habang nagkakaisa ang mga Pilipino para suportahan ang Philippine Army, Navy at Coast Guard, sinusubukan naman ng China na pag-awayin tayo-tayo rin sa loob ng bansa. Ayon naman kay Senator Francis G. Escudero, hindi dapat hayaan ng mga Pilipino na mangyari ang gusto ng China. Pakinggan po natin ang magkasunod na pahayag ni Senate President Juan Miguel Zubiri at Senator Francis G. Escudero. It's Psy-war. We should not succumb to the psychological warfare. Dapat nagkakaisa po tayo. Tayo na yung nag-aaway dahil nagre-react, nagtuturon at nagsisisihan dahil sa sinabi ng maituturing nating katunggali sa isyong ito kaugnay ng West Philippine Sea. Huwag nating payagan at pahintulutan na mangyari ito sa pagitan nating mga Pilipino. Muli ring iginiit ni Senator Jinggoy Estrada na walang ipinangako sa China ang kanyang ama na si dating Pangulong Joseph Erap Estrada na aalisin ang BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Ang BRP Sierra Madre ang nagsisilbing military outpost ng Pilipinas sa West Philippine Sea para igiit ang soberanya ng Pilipinas doon. Ngayon, isinusulong ng ilang mga senador ang paglalaan ng pondo para sa pagpapatayo ng mga pasilidad at development project sa WPS. Hataw Balita. Naniniwala si Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na malaking tulong ang pagtatayo ng mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA site sa pagbabantay sa teritoryo ng bansa. Kaya para sa kalihim dapat nang madaliin ang ginagawang konstruksyon sa mga ito. Si Alan Manansala, humahataw. Hataw Balita. Sa pagbisita ni Defense Secretary Gilbert Gibo Chodoro Jr. sa dalawang EDCA sites kahapon August 15, sinabi nitong kailangan ng madaliin ang pagtatayo ng mga Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA sites sa bansa. Muli nitong binigyang diin sa paghaharap sa media ang halaga ng paglalagay ng EDCA sites sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. These Philippine bases with EDCA facilities are for us purely for our internal credible deterrent posture. And not only here, we have to develop Philippine bases throughout the perimeters of the archipelago in order to secure our territory, not only now, but for the future. Dahilan din ito kung bakit nag-iikot ang kalihim para tingnan ang ginagawang konstruksyon
sa bawat pasilidad sa EDCA sites. Bagamat sinabi ni Secretary Teodoro na ang EDCA sites construction ay walang kaugnayan sa nangyayaring pambubuli ng Chinese Coast Guard sa mga sasakyang pangdagat ng Pilipinas sa West Philippine Sea, pero sinabi nitong maaari pa rin itong makatulong na maiwasang maulit ang nangyari sa WPS. Walang relation to. Ito, total Philippine defense ng ating 200 nautical mile exclusive economic zone. Para maiwasan natin ang nangyayari sa West Philippine Sea ngayon, sa sino man gustong mag-threaten ng ating sovereign rights dito. Leksyon yan sa atin. Yung nangyayari sa West Philippine Sea, huwag natin i-replicate dito. Huwag natin payagan na mangyari dito. Sa pagbisita nito sa Camp Melchor de la Cruz, pangunahing tiningnan ang Command and Control Fusion Center, Logistic Warehouse at ang itatayong training site. Pagkatapos dito, saka naman tumungo si Defense Secretary sa Port Magsaysay Military Reservation sa Nueva Ecija, kung saan tiningnan naman dito ng kalihim ang Humanitarian and Assistance Disaster Relief Facility. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Alan Manansala, humahataw. Sugatan matapos tambangan ng hindi pa nakikilalang mga suspect si Cotabato City General Services Office Head Pedro Tato Jr. sa Sebastian Street sa naturang lungsod. Patungusan ng City Hall ang biktima sakay ng government-issued pickup nang pinaputukan ng caliber 45 pistol ng dalawang suspect na sakay ng motorsiklo. Nagtamo ng tama ng bala ng baril sa tagiliran at balikat ang opisyal na agad namang dinala sa Cotabato Regional and Medical Center matapos ang insidente. Kasalukuyan ng nasa maayos na kalagayan si Tato, samantala patay naman ang driver nito na kinilalang si Dandy Anonat, 30 anyos. Sa ngayon, nagpapatuloy ang investigasyon sa nangyaring ambush upang panagutin ang mga salarin. Hataw Balita. Nais ng pamilya ni Jero Jemboy Baltasar ang teenager na binaril at napatay ng mga pulis na botas na itaas sa murder ang naunang kasong isinampa laban sa mga pulis na reckless imprudence resulting in homicide. Kahapon, August 15, sinimulan na ng Navotas Prosecutor's Office ang preliminary investigation sa kaso. Hindi naman sumipot sa pagdinig ang mga respondent na pulis. Sa halip ay humingi ng dagdag na panahon ang abogado ng mga ito upang sagutin ang reklamo. Pakinggan po natin ang si Attorney Asheline May Bacudyo, ang abogado ng pamilya Baltasar. We wanted to file a murder case, but we will have to see after we gather or build up the case. Hataw Balita. Handang tumestigo sa kaso ang kaibigan ng binatang biktima ng mistaken identity shooting na kasama nitong pinagbabaril ng mga pulis sa Navotas City. Ayon kay alias Tony, hindi siya atras sa kaso at gusto niyang mabigyan ng hustisya ang pagkamatay ng kanyang kaibigan na si Jero Jemboy Baltasar. Ikinuwento nito ang mga pangyayari nung araw na pagbabarilin silang dalawa ng mga pulis. Isa umanong Reren ang hinahanap ng mga pulis na siyang tunay na suspect sa pagpatay noong madaling araw ng August 1. Itinuro mano ito ng asawa ng biktima na nasa bangka ang suspect, kaya sila ang pinuntirya. Pakinggan po natin ang pahayag ng kaibigan ni Jemboy na si alias Tony. Lumabas na kayo dyan, kung hindi, puputokan namin kayo. Yung mapalabas na po kami, bigla na po sunod yung pupaputok nila. Kasi nandun po kasi yung suspect na nagturo Yung asawa po ni Toto Marama, kasi nagbanta po si Mary Jane na lahat daw kami magkatropa, damay. Yung nakatalo na po si Jimboy, nasa tubig na po siya nun Kasabang nga ako po, pinagbabaril pa rin po. Habang nasa butas pa rin ako, pinagbabaril pa rin po ako. Hindi naniniwala si alias Tony na warning shot lang ang ginawa ng mga pulis. Hindi lang daw 6 na pulis ang nakapaligid sa kanila noon. May naka-uniforme ng pulis, SWAT at may naka-sibilyana. Ayon naman sa mga kaanak ng biktima, marami nakasaksi sa insidente dahil tanghaling tapat nangyari ang pamamaril, pero karamihan ay takot magsalita at tumestigo. Mamayang hapon, nakatakdang ilibing ang mga labi ni Jemboy. Hataw Balita.
Sumuko na sa mga otoridad ang suspect sa nangyaring pagpatay kamakailan sa isang tricycle driver sa Imus City, Cavite. Si Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Matapos ang isang linggong pagtatago, sumuko na sa mga otoridad noong Lunes, August 14 ang suspect na nanaksak ng kapwa tricycle driver sa barangay Tansang Luma 6, Imus City, Cavite. Kinilala ang suspect na si Richard Quijado na sumuko kay Imus City Mayor Alex Advincula. Matatandaan na mag-aalas 12 ng hating gabi noong August 7 nang masaksak ng suspect gamit ang screwdriver ang bayaw na kinilalang si Edgar Torrejos. Nadala pa sa ospital ang biktima ngunit namatay din kalaunan. Ayon sa sumukong suspect, binubuli umano siya ng kanyang bayaw. Masyado na pong ginagawa po sa akin. Lagi akong binubuli. Wala po akong balak pong nangyari yun. Ang akin po hindi ko nga ako siya pinapatulong. Sinisiko ko, nasusunto. Yung pag-uwi namin, natid namin, ayaw parang magpapikilo. Yung tricycle ko, ginaganon. Lagi niya, ang ibo pong kinakalampag. Yung windshield ng sinira niya. Ngunit nang papauwi na ang suspect ay tangka pa umano siyang sasaksakin ng kanyang bayaw dahilan upang siya ay dumepensa. Pag dikit ka mga sindi pa ako, sa akin ako libat, buti wala, nakailag ako. Yung ng tricycle ko, dinala ko kasi minura nga uli ako . Yung screwdriver ko, yung napasaksa ko sa kanya. Na-turn over na sa Imus City Police ang suspect na maharap sa kasong homicide. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula rito sa Cavite, Benedict Samson humahataw. Hataw Balita. Mahigit 1,000 negrense ang nakisa sa bidalagan o advocacy run kontra iligal na droga sa Capitol Park and Lagoon sa Bacolod City umaga nitong Martes, August 15. Layo ng aktibidad na mapalakas ang ugnayan ng mga local government unit at stakeholders sa probinsya sa kanilang kampanya para labanan ng droga. Gayun din ang pagbibigay awareness o kamalayan sa publiko sa masamang epekto ng droga sa kalusugan ng tao. Kasama sa mga tumakbo ang mga tauhan ng Department of the Interior and Local Government o DILG Negros Occidental, mga empleyado ng Provincial Government of Negros Occidental, Bacolod City Government at Department of Education Negros Occidental. Hataw Balita. Nasa pangangalaga na ngayon ang 34th Infantry Battalion ng 22 o 22 matataas na kalibre ng baril at ilang pampasabog matapos na i-turn over ng 12 barangay chairpersons mula sa Pigkawayan sa 34 IB headquarters sa barangay Salunayan, Midsayap, North Cotabato. Kabilang sa mga isinuko ang 50 Barrett Sniper Rifle, 5 12-gauge shotguns, 5 rocket-propelled grenade launchers, 4 na 7.62mm sniper rifles at mga bala. Kaugnay ang nasabing aksyon sa programa ng Philippine National Police na Balik Baril Program. Ayon kay 34th Infantry Battalion Commander Lieutenant Colonel Ray Rico, ang naturang pagsuko ng mga baril ay isang paraan upang makapagsagawa ng mapayapang barangay at sangguniang kabataan elections ngayong Oktubre. Sa kasalukuyan, mayroon ng 150 loose firearms ang naisuko sa mga militar simula Enero nitong taon. Hataw Balita. Oy, magkakaroon ng toll hike para sa mga dadaan sa Manila-Cavite Expressway o Capitex simula August 21. Naaprubahan na po ng Toll Regulatory Board ang petisyon para sa paniningil ng dagdag toll sa naturang expressway. Magiging 35 pesos na ang babayarang toll ng mga Class 1 vehicle para sa mga motoristang dadaan ng Parañaque Toll Plaza. 70 pesos sa Class 2 at 104 pesos kung Class 3 ang sasakyan. Habang magiging 73 pesos naman ang bayad sa toll ng Class 1 vehicles para naman sa mga dadaan ng Kawit Toll Plaza. 146 pesos sa Class 2 at 216 pesos naman kung Class 3 ang sasakyan. Sa isang pahayag, sinabi ng Cavitex Infrastructure Corporation na pinapayagan ang toll hike tuwing ikatlong taon na maaaring umabot mula 2 piso hanggang 25 pesos. Hataw Balita. Inaasahan ng Hotel and Restaurant Association of Baguio o HRAB ang mabilis na recovery mula sa pagkalugi ng naturang business sector mula sa epekto ng nagdaang pandemya. Mula sa 5 taong projection ng HRAB sa recovery ng mga naapektuhang panuluyan sa syudad, inaasahang haabuti na lang ito ng nasa 3 taon.
dahil ito sa 15% to 20% na pagtaas ng buwan ng tourist arrival sa lungsod patay sa recorded hotel bookings. Sa datos ng HRAB sa kasalukuyan ay nasa 80% na ang average monthly occupancy rate sa City of Pines. Higit na mas mataas ito mula sa 60 to 65% na record bago ang pandemya. Ayon sa HRAB, dahil sa naitatalang high tourist arrival rate sa lungsod, lalo na tuwing weekend, magbibigay daan ito sa full recovery ng Hotel and Restaurant Association sa Baguio City. Mga chapter ng Members Church of God International sa Central Visayas nakisa sa isinagawang kick-off ng Brigada Eskwela 2023 sa ilang mga paaralan sa Region 7. Si Edmond Hisola humahataw. Hataw Balita. Nakiisa ang mga chapter ng Members Church of God International o MCGI at MCGI Bible Readers sa Central Visayas Region sa pagsisimula ng Brigada Eskwela 2023 sa iba't ibang paaralan sa rehiyon nitong Lunes, August 14. Paghahanda ang nasabing aktibidad para sa nalalapit na pagbubukas ng klase sa August 29. Taunang gawain na rin ito ng mga paaralan bilang preparasyon sa mga silid-aralan at buong paaralan bago magsibalik ang mga estudyante sa pasukan. Isa ang Kanasuhan Elementary School sa napiling paaralan na mapaglingkuran ng MCGI Karkar Chapter. Ayon kay Ma'am Mereben Pilonio, school principal ng naturang paaralan, malaki ang pakinabang at tulong na isinagawa ng grupo. I know we are happy, we are lucky to have them. They're giving free snacks pa jud and free volunteer service. No, we are very lucky that this school year we have MCGI as one of our stakeholder. Bukod sa paglilinis ng school grounds at mga classroom, ay nakapagsagawa rin ng mural painting sa mga paaralan. Nakapagbigay din ng libreng almusal sa mga guro, magulang at mga mag-aaral na nakilahok sa isinagawang event. Ikinatuwa naman ni Ma'am Candelaria Tixon, isa sa mga guro ng paaralan, ang pakikiisa ng mga volunteer dahil mas mapabibilis pagkukumpuni, mga nasirang upuan at maging ang pagde-decorate at pagpapaganda ng kanyang silid-aralan sa tulong ng mga kasama. Ang andamon yun ang pagpanglimpyo nato sa room. Kaya kinahanglan ini abli sa klase ready na yun ang room. Wala na ikuan. Tanan nga prepare mo ni pagpanindot sa mga lingkuranan, ayo sa mga nangaguba, limpyo surroundings. Nakiisa rin ang mga volunteer mula sa MCGI Bible Readers Central Visayas. Magtulong-tulong, maglingkod nga naigalak sa kalooban. Nindot gyud siya kay kanang bisag manglimpyo lang kanang maka-feel ko nga kanang bisag kanira kong kibuhat nang gibot ra kog sagbot at least nga maka-participate. Do papalapit na ang eskwela, dili nato kalimtan nga kanang mugahin japon sa atong oras para sa mga gawain. Dili nato kalimtan ang mga mabuting paggawa pa. Napaglingkuran rin ng MCGI ang mga paaralan kagaya ng Abiliana National School at Banawa Elementary School sa Cebu City, Camp 4 Elementary School sa Talisay City, Tingub National High School sa Mandawi City, Ginakot Integrated School sa Danau, Cebu at Mayor Pablo Olim Memorial High School sa Marawis, Valencia, Bohol. Mayroon ding nakaschedule na mga brigada ngayong linggo sa mga lungsod ng Toledo, Mandawi at Cebu, maging sa bayan ng Balamban. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Mula rito sa Cebu, Edmond Hisola, humahataw! Hataw Balita. Sumailalim sa 3 araw na training ng Department of Agriculture ang pili planters sa lalawigan ng Albay upang mas mapalakas pa ang produksyon ng pharmaceutical products na nakukuha mula sa dagta ng puno ng pili. Si Jerry Galicia humahataw. Hataw Balita. Kabilang sa mahalagang sangkap ng pili pharmaceutical products ang dagta o LME resin na ginagamit sa paggawa ng pabango, pangkulay, varnish at mga pamahid o ointment. Kaya malaking tulong para sa mga nag-aalaga ng pili tree sa probinsya ng Albay ang ipinagkaloob sa kanilang pagsasanay ng Department of Agriculture upang lalo mapalakas ang produksyon ng mga produktong gawa mula sa puno ng pili.
Bukod sa kilalang produkto na pili nuts, may karagdagang kita pa ang mga pili planter sa ginawang pagsasanay. 3 araw na sumailalim sa pili LME resin topping ang nasa 100 pili planter sa Provincial Agriculture Compound sa Barangay Kabangan, Kamalig, Albay. Layunin ng Provincial Agriculture na mapalakas pa ang produksyon ng naturang sangkap na inaasang magpapalakas din sa industriya. Ang pili LME resin o yung puting dagta na nanggagaling sa bark o balat ng puno ng pili kapag ito'y ginagamitan ng kutsilyo o itak. Sa taya ng Provincial Agriculture, nasa mahigit 2,000 hektarya ang taniman ng puno ng pili sa buong lalawigan. Batay naman sa Bureau of Agricultural Statistics, ang Bicol Region ang may pinakamataas na produksyon ng pili LME resin sa buong bansa na umaabot sa 72% kumpara sa 6 na rehiyon na nagtatanim din ng pili tree. Ang Southern Tagalog ay nakapagpo-produce ng 9%, 18% ang Western at Eastern Visayas, 1% naman ang nalilikha ng Southern Mindanao Region at Caraga Administrative Region. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Jerry Galicia, humahataw! Hataw Balita! 1 milyong halaga ng livelihood assistance ang inumpisang ipamahagi ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa Fisher Folks sa Bicol. Si Brian Baldarahe, humahataw. Hataw Balita! Nag-umpisa ng mamahagi ang Bureau of Fisheries and Aquatic Resources o BFAR Bicol ng mga livelihood assistance sa mga residente at fisher folks, partikular sa mga nag-aalaga ng bangus sa rehiyon. Ayon sa BFAR Bicol, 10 asosasyon ng mga bangus farm grower at owner sa rehiyon ang inaasahang tatanggap ng tigi 1 milyong pisong halaga ng mga kagamitan sa pag-aalaga ng bangus gaya ng mga fish cage at feeds. Meron ding ipamamahagi ng mga fingerlings ng bangus para sa mga nag-aalaga nito. Ayon pa sa ahensya, layunin ng nasabing hakbang na mapalakas ang produksyon ng bangus sa rehiyon. Noong nakaraang linggo, nakapamahagi na ang BFAR Bicol ng livelihood assistance sa fisher folk sa bayan ng Matnog sa Sorsogon, habang nakatakda naman tumanggap ngayong linggo ang samahan ng maliliit na mangingisda sa Osmeña sa bayan ng Jose Panganiban, gayon din sa bayan ng Mercedes sa Camarines Norte. Inaasahan din na tatanggap ang mga asosasyon ng mga mangingisda sa mga bayan ng Rapu-Rapu, Libon at Tabaco sa Albay, bayan ng Sangay sa Camarines Sur, bayan ng Biga sa Catanduanes at 2 asosasyon sa bayan ng Kataingan sa Masbate. Dagdag pa ng BFAR, tanging ang mga mangingisda lamang na nakarehistro at inendorso ng local government unit ang makatatanggap ng naturang assistance. Para sa mga mangingisda na nagnanais maging benepisyaryo ng nasabing assistance, makipag-ugnayan lamang sa Municipal Agriculture Office sa inyong mga lugar. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan mula rito sa Camarines Norte. Brian Baldarahe, humahataw! Hataw Balita! Maglalabas ng isang ordinansa ang lokal na pamahalaan ng Quezon hinggil sa mga iligal na pangunguha ng giant clam o taklobo. Bunsod dito ng panganib na pagkaubos nito. Si Marcos Doria, humahataw. Hataw Balita! Pinangangambahan ngayon ng mga residente sa Barangay Sibulan, Polillo Island sa Quezon ang posibleng pagkaubos ng giant clam o taklobo sa kanilang lugar. Bunsod dito ng nangyayaring iligal na pangunguha ng mga shell. Kaya naman agad na maglalabas ng ordinansa ang lokal na pamahalaan hinggil dito. Ang gagawin po namin sa kanilang bayan, kinakailangan po ito ng registration. Kinakailangan po ito na may ordinansa na magpoprotekta dito sa Taklobo Farm. Dahil itong ordinansa, ito ay nag-i-inform na mayroon tayo dito at ito ay kinakailangan na pangalagaan. Kasabay nito, tiniyak ng lokal na pamahalaan na mapananagot ang sinumang lalabag sa kanilang ordinansa. Ang taklobo o giant clam ay pinangangalagaan ng grupo ng Sakasama na nagpoprotekta sa nasabing yaman ng dagat. Ginagamit ito sa paggawa ng mga alahas at mabibilang din ito sa mga mamahaling uri ng mga bato. Nakatutulong din nila ito upang makaikayat pa ng mga turistang darayo sa kanilang bayan.
Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula sa Laguna, Marcos Doria, humahataw! Hataw Balita! 59 na small women farmer borrowers sa Mountain Province at Benguet ang napagkalooban ng loan na nagkakahalaga ng kabuang 4 million pesos. 50,000 hanggang 100,000 piso na loan naman ang natanggap ng mga magsasaka. Suporta ito sa high value production ng mga benepisyaryo gaya ng pagtatanim ng gulay, livestock at poultry production. Pinayuhan ng mga benepisyaryo na gamitin ng mabuti ang kanilang mga loan na magpapaunlad naman sa kanilang negosyo. Samantala, 30 small farmers and fisherfolk naman sa Bauco Mountain Province ang tumanggap ng loan sa ilalim naman ng Agri-Negosyo Loan Program. Nailan din ang loan program para sa high-value crop at livestock production activities. Ang kabutihan sa naturang loan program, wala itong interest, walang collateral at pwedeng bayaran sa loob ng 5 taon. Sa ating pong ulat panahon, sa kasalukuyan, batay po sa monitoring ng Philippine Weather Bureau Pag-asa, patuloy pa rin po ang pag-iral ng southwest monsoon o habagat na patuloy na makakaapekto sa southern Luzon, Visayas at Mindanao. Sa Luzon ay walang masyadong namataan na mga kaulapan kaya inaasahan ng mainit at malinsangang panahon sa bandang tanghali, ngunit inaasahan ng mga pag-ulan sa hapon o sa gabi. Wala ring na-monitor na anumang sama ng panahon, low pressure area o LPA sa loob man o labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Malaki po ang tsansa na hindi magkakaroon ng bagyo sa bansa sa mga susunod na araw hanggang sa matapos ang buong linggo. Asahan po ngayong araw na makararanas ang Visayas, Mimaropa, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Caraga Administrative Region at Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan at ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil sa habagat. Samantala, makararanas naman ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na kalangitan na may kalat-kalat na pag-ulan o ng malakas na ulan na may pagkulog at pagkidlat dahil pa rin sa habagat o localized thunderstorms. Ang agwat ng temperatura para po sa Baguio City ay maglalaro mula 17 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Metro Manila ay 26 to 32 degrees Celsius, 22 to 30 sa Tagaytay City area. Sa Legazpi City ay 25 to 32 degrees Celsius. Sa Puerto Princesa City, ang temperatura po ay maglalaro mula 25 to 32 degrees Celsius. 25 to 31 sa Cebu City area at sa Davao City mula 25 hanggang 32 degrees Celsius. Magandang balita dahil po sa kasalukuyan, wala tayong nakataas na gale warning sa anumang baybayin ng bansa. Kaya po ang ating mga kababayang mangingisda, pati na rin ang may mga maliliit na sasakyang pandagat ay malayang makapapalaot sa mga baybayin. Sumikat po ang araw kanina ang alas 5:42 ng umaga at lulubog naman mamayang alas 6:19 ng gabi. Tandaan, sa bawat araw na ating nasisilayan, ay magpasalamat sa Diyos na may lalang. Hataw Balita! Samantala, libreng pagpapakain sa mga batang edad 6 na buwan hanggang 3 taong gulang ay nilunsad ng lokal na pamahalaan ng Mercedes. Si Lisel Nael humahataw. Hataw Balita! Tuloy-tuloy ang isinasagawang programa ng lokal na pamahalaan ng Mercedes, partikular na ang nutrition rehabilitation para mapalakas ang kalusugan ng mga residente nito. Sa ilalim ng naturang programa ng Department of Science and Technology or DOST, ngayong linggo ay muling inumpisahang ipamahagi sa mga bahay-bahay at sa mga barangay ang libreng rice munggo o RIMO. Layunin ng nasabing programa na mabawasan ang malnutrition sa nasabing lugar, kaya naman kabilang sa mga pinakain ay ang mga batang mula 6 na buwan hanggang 3 taong gulang. Bukod sa feeding program, nagsasagawa rin ang Mercedes Local Government Unit ng school-based feeding program. Matatandaang noong mga nakaraang taon, isa ang bayan ng Mercedes sa Camarines Norte na may pinakamaraming kaso ng malnutrition sa probinsya at maging sa rehiyon. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Mula rito sa Camarines Norte, Lizel Nael, humahataw! Hataw Balita. Sunday well spent ang pakiramdam ng OPM fans na nakapanood ng dinner concert ng Asia's Diamond Soul Siren na si Nina sa KDR Adventure Camp. Bukod sa mga napakinggang heartfelt songs, nagustuhan ng mga tao ang kombinasyon ng music at nature sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan. Si Gladys Tuapi, humahataw! Hataw Balita. The best place to relax with amazing artists. Ito ang tumatak sa isipan ng fans na nakapanood sa muling pagbabalik ng Asia's Diamond Soul Siren na si Nina sa KDR Adventure Camp sa Orani, Bataan para sa isang dinner concert. Para sa kanila, worth it ang experience at pakikipagpuyatan. Lalo na nang marinig ang heartfelt songs ni Nina that brought back a lot of memories. Sa akin po parang it brings back thousand memories kasi syempre simula bata ako naririnig ko na yung mga kantang yan. So parang kada songs may mga naalala akong events or stories or happening sa childhoods ko. Para naman po sa akin, napaka-surreal niya po kasi dati nakikita ko lang po siya sa cellphone. Yun, andito na po kami and napaka-saya sa feeling. Bukod sa mga kantang relate ang mga fans, nagustuhan din nila ang ambience ng lugar na talaga namang soothing hindi lang sa ears kundi maging sa kanilang body and mind. All in all, enjoyment, napakaganda, KDR. Tapos itong ang concert ni Nina, napakaganda. Bukod sa scenery, sa everything, pati sa pagkain, sa food, everything talaga, pati setup ng sounds, very good. Maganda experience. Para kay Nina, nakakataba ng puso ang pagkakataong muling makapag-perform sa KDR Adventure Camp. Nagpapatunay lang ito na marami pa rin ang sumusuporta sa original Filipino music. And I'm very thankful dahil kahit nga Sunday, nandito sila to watch my show. So, syempre, Sunday Family Day, pero they chose to spend their Sunday Family Day at kasama yung mga pamilya nila to sing, to watch me sing. So, sobrang sarap ng feeling. Bukod kay Nina, kasama rin sa mga nag-perform ang Milan Band at si Mark Garcia. Nagpapasalamat ang mga OPM artists dahil sa pagbibigay sa kanila ng platform upang maghatid ng saya sa mga tao sa pamamagitan ng pag-awit. Nakakatuwa. Sa totoo lang. Kahit anong kantahin mo, slow or upbeat, parang sumasabay sila, nag-jive sila kasama. Nakakatuwa. Sa totoo lang, nakakatuwa. And yun nga, maraming salamat sa lahat po ng mga nanood ngayon. Kahit na alam ko yung iba galing pa ng malalayo, bumiyahe sila para makapanood. Abangan ang mga susunod pang KDRAC at Night Presents kung saan mapapanood ang iba pa sa inyong paboritong OPM artist. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Gladys Tuabi, humahataw! Hataw Balita. At sa din naman pong shout out, happy Sabbath anniversary po kay Ate Arlene Rason at shout out din po kay Joshua Sombilon from Davao City at si Lilian Poblete. Isa po sa ating mga suki at siyempre sa buong Pilipinas at sa iba't ibang panig ng mundo. Maging sa mga tagapakinig po ng Hataw Balita Pilipinas sa Radyo La Verdad 1350. At mamayang alas 7 pong muli ng gabi Philippine Standard Time ang pagpapatuloy po ng mass indoctrination ng MCGI kung saan mapapanood niyo po yan sa official MCGI social media accounts, kabilang po ang MCGI channel, ang official YouTube channel ng Members Church of God International.
Patuloy rin po namin kayong inaanyayahan na makiisa sa Global Prayer for Humanity tuwing Lunes hanggang Biyernes alas 9:30 ng gabi. Ito po'y nakastream ng live sa lahat ng MCGI social media accounts. Ang Global Prayer for Humanity ay bukas po sa lahat, anuman ang inyong relihiyon o lahi. At sa aming ibabahaging mga salita ng Diyos na ating sandigan, mula sa Hebreo Kapitulo 12, talatang 14. Sundin ninyo ang kapayapaan sa lahat ng mga tao at ang pagpapakabanal na kung wala ito'y sinuman ay di makakakita sa Panginoon. At yan po ang mga humahataw na balita ngayong umaga ng Miyerkules, ikalabing-6 sa buwan ng Agosto 2023. Sa ngalan po ng lahat ng bumubuo ng UNTV News and Rescue at ng UNTV Radyo La Verdad 1350. Ang ating mga correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao, ako po ang inyong amigo, Sherwin Kulubong. At dito sa UNTV at UNTV Radyo La Verdad 1350. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Susunod na po ang Good Morning Kuya. Salamat po sa Diyos at magandang umaga.